Okay, good morning ho sa ating lahat, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli ho tayo nagbabalik sa ating panibagong episode natin ulit. Pero bago lahat, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. Papunta ho tayo ng mga bayan ng Makati. Papunta ho tayo ng studio. At syempre ho, mamaya alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, Birada Agila. Ayan, samahan niyo kami. At ngayon na nga, pag-usapan ho natin yung katatapos lang ho na hearing dyan sa impeachment tungkol ho kay Vice President Inday Sara Duterte. Yun na nga, lumitaw ho na wala talaga silang ebidensya na maliwanag. Kaya ho, lumilitaw na kinakailangan pampasampinahan ito para lang ho sila makakuha ng ebidensya. Kumbaga, hinala lang, naghihinala lang sila, pero wala ho silang hawak na ebidensya. Umpisahan ho natin sa usapin ho na SALN. Kasi pag sinabi mong merong anomalya sa SALN ni Vice President Inday Sara Duterte, kinakailangan merong kang ipinakitang ebidensya ng mga ill-gotten wealth. Kamukha ho ng mga mansyon, kamukha ng mga luxury na car. Kaya lang ho, wala sila, hinala lang. Kaya ho ngayon, para lang makakuha sila ng ebidensya diyan po sa impeachment trial, kinakailangan nilang pasampinahan pa itong mga bangko. Hindi ho ba dapat bago mo pasampinahan yung mga bangko ay meron kang ipinapakita na mga pruweba na itong si Vice President Inday Sara Duterte ay may mga ill-gotten nga. Number 2, pag-usapan natin yung race ni Congressman Rufus Rodriguez na tinawag na expedition. Totoo ho yun, fishing expedition lang naman talaga ginagawa po nila. Walang basis kung hindi ho bahala na si Batman. Ito nga sabi nga ito, matutulad ito doon kay itong kasong ito kay Chief Justice CJ Corona. Walang ebidensya, nagpasampina sila AMLA kung ano-ano, pero later on napatunayan wala nang pala katotohanan. So ito ho ang ginagawa, ang pagkatagumpay ho ng mga NPA, mga kababayan. Itong mga pakaliwang grupo mas malakas ho ngayon. At may napansin ho ba kayo kahapon? Kung may napansin ho kayo kahapon, ultimo yung kay Ramil Madriaga na kidnapper. Tandaan nyo, kidnapper siya, mamamatay tao, putang ina. Nagkaroon ng kredibilidad ng animal diyan po sa mga congressman. At nung magbotohan para ho di umano sa kanyang kaligtasan ni Madriaga, iisa lang ho mga kabayan ang kanilang boto. Imagine ho ninyo, iisa lang ho ang kanilang boto. Tanging isa lang ho ang nag-oppose. 29-01 ang lagi lumalabas na boto. Ibig sabihin, kung papasin ho natin, yun hong nagre-react doon ay walang iba kung hindi ho isang Dean. Dean ho to, professor ho ito. Professor po ito si Dean Congressman Rufus Rodriguez. Sa makatwid baga, mga kabayan, itong mga bopol na mga congressman na wala naman pong mga silbi, na hindi naman ho nag-aral ng batas, sumasakay lang ho sa agos. Grabe, ho. Anyway, mga kabayan, maganda ho yung sinagot ho kahapon ng mga abogado po ni Vice President Sara Duterte. Wala naman po talagang sasagutin sila wala naman sila sasagutin Unang-una ho, mga kabayan, mas maganda yung kay Marcoleta. Yung sinabi ni Marcoleta, yung kinumpara ho yung impeachment kay Bongbong Marcos at impeachment dito po kay Vice President Inday Sara Duterte. Well, this is it. Tignan ho natin. Ito ho yung comparison. Halos ho, mga kabayan, napakalayo ho, mga kabayan. 'Di ba? Yung kay Bongbong Marcos, meron pong ebidensya na pumirma siya sa General Appropriation Act. Diyan po sa GAA. Pinirmahan ho yun para ho nakawin ng mga congressman, ng mga senador, ng mga taga DPWH. Sino pumirma ho ng General Appropriation Act? Si Bongbong Marcos. Sino ho ang bola sa taong bayan na meron na ho tayong 5,500 flood control together with Bonuan? Hindi ho ba silang dalawa ni Bonuan at saka ho nitong si Bongbong Marcos? Sino ho ba nagsabi na meron tayong libu-libong classroom pero ang nung makita nasa 1,000 plus lang pala? Imagine ho nyo, mga budol talaga, di ba? Kaya ho, kung yung reason ni Dante nung anak ni Dante Marcoleta, etong si Congressman Marcoleta, si Paulo, kung makikita ho natin yung different na kinumpara niya,
kumpara dun sa may ebidensya. Ito, walang ebidensya kay BP Sara, pero pinursuho ng mga animal na kongresista. Well, sabihin ko sa inyo, takot ho sila kasi makabalik ang Duterte. Kasi pag nakabalik ang Duterte, matatanggal ho lahat ng mga cronies, hahabulin ho lahat ng mga magnanakaw, lahat po ng mga yan, sisingilin po. At higit sa lahat, itong walang hiyahong Marcos na ito, na walang utang na loob. Bakit ko sinabing walang na utang na loob? Di ba sinabi ko naman sa inyo, ang daming presidente na umupo, pero ho, yung tatay ho niya, na matagal na ho nakaprosen ho dyan sa Batak, Ilocos Norte. Ito sabihin ko sa inyo, hindi ho mapalibing-libing. Sino nakapagpalibing? Walang iba ho mga kabayan kung hindi ang mga Duterte. Diba? Yan ho sasabi ho natin. Bakit? Kasi kalaban ho nila noon dilawan Ngayon ho, baliktad na. Yung mga dilawan ho, kakampi na ho nila. Kasi alam nyo bakit? May trauma ho si Bongbong Marcos. May trauma si Bongbong Marcos sa mga dilawan. Okay mga kabayan, short lang ho ito. At pabiyahe ho tayo ngayon. Abangan nyo kay mamaya sa Birada Aguila, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Kompleto ho kayo mamaya. Hanggang bukas po ako sa Birada Aguila. Mga kabayan, sama-sama ho tayo sa panibagong video, reaction, analyze, opinion. At muli, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Brother Samuel Stanchian, maraming salamat po. God bless.